Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos nagbabalang may mga ulong gugulong sa pagtakas ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pinabulaanan sa Kamara. Mag-asawang senior citizen patay matapos matrap sa sunog sa Marikina. Sa MBC TV correspondents, ilang paaralan sa Northern Samar nakapagtala ng minor damage kasunod ng magnitude 5.7 na lindol. Sa MBC TV Sports, Akari na sweep ang prelims ng 2024 Reinforced Conference. Sa Showbiz Spotted, SB19 nakasungkit ng 12 nominasyon sa 37 Awit Awards. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang mag-asawang senior citizen matapos hindi na makalabas pa o kanilang nasusunog na bahay sa Barangay Fortune sa Marikina City. Ang masaklap, wala silang kasama sa bahay nang sumiklab ang sunog kaninang madaling araw. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Patay ang dalawang senior citizen matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Champaca 2, Barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Kinilala mismo ng anak ng mga biktima ang mga nasawing sina Tatay Angel Ereño, 80 anyos, at asawa niyang si Nanay Adelina, 83 anyos. Kwento ni Telma Borosa, may ibang kasama sa bahay ang kanyang mga magulang na ang isa ay bedridden pa, pero lumabas ito para bumili ng pagkain pasado hating gabi. Matagal bago kamakana kasi maraming uma-order. Ngayon biglang may narinig siya na parang may sunog daw po. Ang bilis niya tumakbo kasi may dalawang matandang kailangan. Mahirap itayo yung tatay ko, may parang bedridden siya. Kaya nung nalaman niya parang may sunog banda ron, tumakbo daw siya pabalik. Iniakyat sa ikalawang alarma, ganap na alas 12:45 ng umaga bago idineklarang fire out ang sunog, 1:39 ng madaling araw. Pero pasado alas 4 na ng umaga, tuluyang nahugot ng mga sunog dalabi ng mga naipit. Nananatili ang higit sa 10 pamilyang nasunugan sa multipurpose hall ng kanilang kalye na pag-aari ng barangay. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy dahil mismong mga narito ay blanco sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heads will roll. Ito ang matapang nababala ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinumang may kinalaman sa di umano'y pagtakas ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa Pangulo, isang malaking kalapastanganan sa ating justice system ang pagpuslit ni Guo palabas ng ating bansa. Narito ang balita ni Leth Narciso. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong mga mananagot sa paglabas ng bansa ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na magkakaroon ng full-scale investigation sa pagtakas ni Guo. Babala ni Pangulong Marcos, ang sinumang responsable ay papatawan ng suspensyon at mahaharap sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ayon sa Presidente, ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na patunay ng korupsyon na nagmamaliit sa sistema ng hustisya ng bansa at nag-aalis sa tiwala ng taong bayan. Wala anyang puwang sa gobyerno ang mga taong mas inuuna ang personal na interes kaysa ang pagsisilbi sa mga Pilipino ng may dignidad, integridad at hustisya. Kinumpirma ng ilang ahensya ng gobyerno na nakalabas na ng bansa si Guo sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin laban sa kanya. Kahapon ay iniutos ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang pagkansela sa Philippine passport ni Guo.
Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa planong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Congressman Tulfo, hindi niya alam kung kanino nakuha ni Vice President Duterte ang ugong na impeachment. Mismong si House Speaker Martin Romualdez umano ang nagsabing hindi ito totoo at hindi rin iniendorso kung sakali sa mababang kapulungan ng Kongreso. I can categorically say, and it was repeated to me by the speaker this afternoon before I came down, because I know that it will be asked in this press conference, there is none. Una rito, sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya nababahala sa umano'y nilulutong impeachment move laban sa kanya at hindi rin umano kawalan sa kanya ang posisyon kung sakaling matanggal siya rito. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw. Samantala, hindi naman kinagat ng Makabayan Bloc ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya kakandidato sa 2028 presidential elections. Ayon sa isang kongresista, ginawa na rin ito dati ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tumakbo pa rin ito sa bandang huli. Narito ang report ni Milky Rigunan. Hindi dapat paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa pahayag ni VP Sara na wala umano siyang balak kumandidato bilang Pangulo sa 2028. Ayon kay Brosas, ganito rin ang linya noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing hindi kakandidato pero bandang huli ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa presidential election noong 2016. Pero sabi ni Brosas, malaking tulong sa bansa kung tototohanin ni VP Sara na hindi siya kakandidato sa 2028 presidential election. Ang kailangan ngayon anya ng bansa ay tunay na pamumuno at hindi pagsilbihan ang sariling interes. Sabi ni Brosas, anuman ang ambisyon sa politika ni VP Sara, dapat pa rin harapin nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ang issue ng war on drugs at extrajudicial killings. Giti Brosas, hindi nila maaaring takbuhan na mag-ama ang malakas na panawagan ng mamayan para sa hustisya sa mga biktima ng nakaraang administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat bawasan ang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ilan sa socio-economic programs ng opisina ng BISE ay duplikasyon lang o di kaya ay nag-overlap sa mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Questionable para kay Senador Risa Hontiveros ang malaking bahagi ng 2.037 billion pesos budget ng Office of the Vice President para sa socio-economic programs dahil ito ay duplication ng trabaho ng ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Kasama dito ang medical at burial assistance na mahigit na 771 million pesos, 100 million para sa disaster operations, 150 million para sa livelihood assistance at 50 million para sa tinatawag na other services. Para kay Hontiveros, dapat itong kaltasin at ilagay na lamang sa mga ahensya ng gobyerno at doon mag-refer ang Office of the Vice President. And therefore, at the proper time, Madam Chair, gagawa ako ng proper motion para i-lodge yung budgets ng mga programang ito sa line agencies na may klarong opportunity for OVP na mag-request for allocation as for other offices in the executive. Kasunod dito ay nagkainitan na sina VP Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros. Para kay VP Sara, pinupolitika ni Senador Risa ang kanilang budget na hindi dapat. Lalong uminit ang kanilang sagutan ng question ni Senador Risa Hontiveros ang pagbili ng Office of the Vice President ng mga libro na may titulong
isang kaibigan na nagkakalaga ng 10 milyong piso at ipinamahagi sa mga mag-aral sa mga liblib na mga lugar. Hindi sinagot ng diretsyahan ni VP Sara kung ano ang laman ng libro, ngunit nangako itong pabibigyan niya ng kopya ang senador at iba pang miyembro ng komite. Ang librong Isang Kaibigan ay tungkol sa kwento ni Inday Sara Duterte. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, paiigtingin naman ng Department of Health ang monitoring ng Bureau of Quarantine laban sa Mpox. Nilinaw rin ng Health Department na iba ang pagkalat ng Mpox kung ikukumpara sa COVID-19 na pinangangambahan ng publiko na maulit-ulit. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulyas. Nakaalerto ngayon ang Department of Health sa mga nagtutungo sa Pilipinas mula sa mga bansang apektado ng sakit na Mpox o Monkeypox. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, paiigtingin pa ang monitoring ng Bureau of Quarantine para mapigilan ang pagkalat ng virus sa bansa. Ng ating Bureau of Quarantine under the Department of Health sa mga bansang natukoy. Kasi yan ang ibig sabihin ng public health emergency. Ibig sabihin nun, may isang bansa na merong epidemya, kaya yung mga bansang kapaligid nila dapat magbantay. Okay. So, ano nang heightened awareness yan, tsaka honesty system lang yan kung Pilipino ka. Kung galing ka doon, nagkaroon ka ng close contact sa taong, sabi niya may Mpox o hindi mo alam, no? Parang simptomas ng Mpox. Dapat magdeklara ka sa ating quarantine para ma-isolate ka namin at hindi dumami yung, lalo na yung bagong clade. Tinatawag na bagong clade, kaya natakot ang World Health Organization. It's clade 1B. Mpox virus pa rin, pero mas infectious at may namatay na doon sa Democratic Republic of Congo. So, nakahanda lang tayo, naka-alert tayo. Naka-alert tayo. Ipinaliwanag naman ni Herbosa na kaiba ang pagkalat ng sakit na Mpox kung ikukumpara sa COVID-19 na kumakalat sa hangin. Ang Mpox ay kumakalat sa pamamagitan ng close at intimate contact sa taong infected ng virus. Samantala, muli namang nilinaw ni Herbosa na ang inanunsyo nilang naitalang bagong kaso sa Metro Manila ay hindi first case ng Mpox sa bansa kundi pang 10 kaso na. Ayon kay Herbosa, lahat ng siyam na naitala mula pa noong August 2022 hanggang May 2023 na mayroong travel history ay nakarecover na sa sakit. Habang ang 33 anyos na nagpositibo mula sa NCR naman, ang unang kaso ng Mpox sa bansa mula nang ideklara ng World Health Organization na Public Health Emergency of International Concern ang sakit. Ito rin anya ang unang kaso ng Mpox sa bansa na walang travel history. Sabi ng kalihim, 60 katao na ang binabantayan nila ngayon na nakasalamuhan ito kasunod na nagpapatuloy nilang contact tracing. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, complete sweep ang naitala ng Akari Chargers sa preliminaries ng 2024 PVL Reinforced Conference. Yan ay matapos itong talunin ang Farm Fresh sa loob lamang ng 3 sets. Ang naging laro tinutukan ni Millie Borja. Tinapos ng Akari Chargers ang preliminaries ng 2024 PVL Reinforced Conference in a complete 8-0 sweep matapos talunin ng Farm Fresh. 3 sets lang ang kinailangan ng top-seeded Chargers para sa kanilang perfect run. 24-19 sa first set, 25-22 sa second, at 25-19 sa third and last kanto. Sinamahan ng Akari ang Signal HD Spikers at Creamline Cool Smashers bilang mga natatanging teams na nakapagtala ng flawless record sa elimination round. Pinangunahan ng Akari import na si Oli Ocaro ang team with 18 points on 16 attacks and 2 blocks. Hindi rin nagpauli sa scoring sina Gretchel Torres delivering 15 points at Ivy Lacsina with 14.
Pagdating sa opensa, nanguna ang Akari team captain na si Mitch Cobb with 17 excellent sets. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ika-41st anniversary ng pagpatay kay dating Senator Ninoy Aquino ginugunita sa NAIA. Truck na may kargang buhangin sumalpok sa L300 van sa C5 Eastwood. Di bababa sa 10, sugatan. Sa MBC TV Sports, sa bagong tahanan ng UAAP, ipinasilip. Sa Showbiz Spotted Eraserheads, binigyang pagkilala sa Gawad Oblation 2024 ng University of the Philippines. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ginugunita ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Partikular dyan ang mga naging ganap kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang mga pinakahuling kaganapan, ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, nagsagawa ng magkahiwalay na programa para sa ika-41 anibersaryo ng pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. sa Ninoy Aquino International Airport at Manila Memorial Park sa Parañaque City. Naging maikli at simple yung wreath-laying ceremony sa Memorial Marker ni Ninoy sa NAIA Terminal 1 na sinimulan sa isang dasal. Pinangunahan ito ni na human rights lawyer Chel Jokno, Philippine Educational Theater Association founder Cecil Guidote Alvarez, Crying Lady Rebecca Quijano at mga kinatawa ng August 21 movement. Sabay-sabay nilang inawit ang bayan ko habang ibinawagayway ang mga dilaw na bandilang nakaguhit ang mukha ni Ninoy. Pagkatapos ito ay nagsagawa ng motorcade mula sa Baclaran Church pa Manila Memorial Park kung saan nakahimlay ang dating senador. Nagkaroon doon ng misa si Father Flaviano Villanueva na dinaluhan naman ng anak ng dating mambabatas na si Viel Aquino D at ni dating Senador Bam Aquino. Pakinggan natin yung bahagi ng mensahe ni dating Senator Bam Aquino. Sana po huwag nating kakalimutang ikwento yan sa mas marami pa nating mga kaibigan, kamag-anak, mga anak, mga apo. Huwag ho tayong mapagod na ikwento po yan dahil yan po ay isang kwento na dapat alam ng bawat Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, nilinaw ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na hindi pa pinal ang 2025 senatorial lineup ng Administrasyong Marcos. Ilan sa mga naunang lumabas na pangalan ay sina Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla at dating Senator Tito Soto. Narito ang report ni Nicole Lopez Pawayan. Hindi pa pinal ang lumabas na listahan ng senatorial lineup ng Marcos administration para sa 2025. Ayon kay retired General Tom Lantion, National Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas, magkakaroon lang ng pinal na listahan ng mga pangalan pagkatapos ng September 15. Sabi ni Lantion, nang magpulong ang mga malalaking partido na Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at iba pa noong August 19 na pagkasunduan ang September 15 para sa pagsusumite ng pangalan ng mga kandidato. Di ba po, dahil pag-uusapan po yan after September 15, ano po? Kukuntin po ng hanay yan, magitan ng pag-uusap ng bawat hanay ng pampolitikal. At naman po sasangkunin naman lahat yan sa ating mga Pangulo dahil siya naman ang national chairman ng hanay ng partido. So, yun po, ang tagubilin natin mga Pangulo, dapat tayo may kakaroon ng technical working group at we will work as a team. Yun po ang tagubilin ng ating mga Pangulo at iwasan natin yung mga tinatawag nating mga
hindi pagkakaunawaan. Una rito, inilabas ni Senator Amy Marcos ang listahan sa senatorial lineup ng administrasyon kahapon. Kabilang dito sina dating Senator Manny Pacquiao, DILG Secretary Benhur Abalos at Senator Francis Tolentino na lahat ay nasa PFP na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa listahan din si Senator Bong Revilla at Congressman Erwin Tulfo ng Lakas CMD, dating Senators Tito Soto at Ping Lacson, Senator Lito Lapid at Makati Mayor Abby Binay sa ilalim ng NPC. Habang nasa ilalim ng NP, sina Senators Pia Cayetano at Amy Marcos, maging si Congresswoman Camille Villar. Una rito, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, presidente ng Lakas CMD, hindi lang anya sila magkakaalyado sa pangalan kundi sa pagsisilbi sa bayan na may integridad. Ito si Nicole Lopez para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Muling nagbabalik ang bugso ng easterlies o hangin mula sa Pacific Ocean na siyang magdadala ng mainit at maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero hindi pa rin mawawala ang mga pulu-pulong pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Davao Region at Caraga. Nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility at hindi na makakaapekto ang low pressure area na binabantayan natin kahapon na batay sa latest satellite image mula sa Pag-asa ay huling namataan sa layong 1,215 kilometers mula sa extreme northern Luzon. Habang patuloy namang humihina ang epekto ng habagat at wala na ring halos epekto sa ating kapuluan. Ayon pa sa pagtaya ng Weather Bureau, muling mawawala ang habagat at inaasahang bubugso itong muli sa Mindanao sa darating na weekend. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:15 ng gabi. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumagilid ang isang truck na may kargang buhangin matapos itong sumalpok sa isang L300 sa C5 Eastwood kaninang madaling araw. Batay sa CCTV footage, naganap ang aksidente matapos tinangkang iwasan ng truck ang isang motorsiklo na biglang lumiko sa intersection. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Mahigit 4 na oras bumara sa northbound lane ng C5 Eastwood ang isang dump truck na may kargang buhangin matapos itong tumagilid pasado alas 4:30 ng umaga. Sa CCTV na ito ng MMDA Metro Base, makikitang binabaybay ng truck ang southbound lane ng kalsada nang iwasan nito ang kasabay na motorsiklong biglang kumaliwa sa intersection. Dito na nakabanggaan ng truck ang kasalubong na L300 bago ito tumagilid dahilan ng pagkalat ng buhangin sa kalsada. Sugatan sa insidente, ang hindi bababa sa 10 kataong karamihan ay sakay ng naipit at nayuping van. Dahil 2 lane ng C5 northbound ang kinaya ng aksidente, umabot ang tukod ng traffic hanggang sa SM Oras sa Taguig, kasabay ng rush hour Miyerkules na umaga. Bago mag-alas 9, saka pa lamang naitayo ng MMDA ang truck habang tuloy namang nahati sa clearing ang puting van. Nagpapagaling na sa Quirino Memorial Medical Center ang mga nasaktang biktima habang tuloy sa paglilinis ang mga tauhan ng MMDA sa nagkalat na buhangin. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sinampahan ng kaso sina Manila Vice Mayor Yul Servo Nieto at 21 pang konsehal dahil sa pagsasagawa ng umano'y secret political sessions noong kasagsagan niyan ng Bagyong Karina sa bansa. Ang buong detalye, ibabalita ni Boy Gonzales. Naghain ng kaso sa Manila Regional Tri-Court ang 17 konsyal ng Manila laban sa Manila City Council na pinamumunuan ni Vice Mayor at Presiding Officer John Marvin Yul Servo Nieto, Attorney Ernesto Jong Isip Jr., ang Majority Floor Leader at Salvador Philip Lacuna, Minority Floor Leader at 19 pang konsyal nakaanib sa mayorya. Sa 83 pahinang petisyon for prohibition and injunction ng 17 miyembro ng Manila City Council sa pamumuno naman ni Council Joel JTB Villanueva ng ika-4 na distrito
Kinuwestiyon nila ang legalidad ng naganap na illegal secret session ng mga respondent noong July 23, 2024. Iginiit ng mga petitioner ng mga konsyal na umanib sa dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno na nakareses ang konseho kasunod na rin ng deklarasyon ng Malacanang at ng City Hall na wala ng pasok ang araw na iyon at walang abiso sa mga complainant na magdaraos ng sesyon habang kasagsagan ng panalasa ng Bagyong Karina. Ayon kay Villanueva, malino umano ang motibo ng mga dumalo dahil unang tinalakay ang pagtanggal sa mga hawak na komite ng mga petitioner na konsyal at ang pagtransfer ng 83 milyong pisong pondo sa tanggapan ng alkalde ng Maynila. Hiling ng mga petitioner sa korte na lutasin sa lalong madaling panahon ang petisyon at ideklarang illegal ang naganap na secret deal session ng mga respondent. Ito si Boy Gonzales para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. With a smile, ang huling El Bimbo, pare ko at Alapaap. Naku, partner ko, maganda lang boses ko, kakantahin ko to live. Pero hindi wag na lang. Yan ang ilan sa mga pinasikat na kanta ng legendary rock band na Eraserheads na nabuo ng magkakilalang 4 na miyembro sa Universidad ng Pilipinas. Ang mga ito muling nagbalik sa kanilang alma mater kahapon matapos bigyang pagkilala para sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa original Filipino music. Ang ilang kaganapan sa Gawad Oblation 2024, panoorin sa Showbiz Report na ito. Nagbalik sa kanilang alma mater na University of the Philippines ang 4 na miyembro ng iconic OPM rock band na Eraserheads. Sina Ellie Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro ginawaran ng UP Gawad Oblation Medal para sa kanilang natatanging kontribusyon sa local music scene. Sa acceptance speech ng IHEDS frontman na si Ellie Buendia, nagbalik tanaw ito sa ilang di malilimutang karanasan noong estudyante pa. Ang singer itinuturing na isang karangalan ang nakamit na pagkilala mula sa universidad na saksi sa kanilang pagsisimula. We are deeply honored and humbled to receive the Gawad Oblation Award from our beloved alma mater, the University of the Philippines, to be recognized by an institution that has shaped not only our minds but also our souls is a profound privilege. UP was where our ideas were born, our dreams were nurtured, and our music found its voice. Sa naturang awarding ceremony, tinugtog din ng UP Symphony Orchestra String Quartet ang ilang pinasikat na awitin ng IHEDS na nabuo taong 1989. Kung matatandaan, December 2022, ginanap ang historic huling El Bimbo reunion concert ng Eraserheads na dinaluhan ng libo-libong fans. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos mahigpit na binabantayan ng aktibidad ng Bulkang Taal. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay matapos barili ng kaibigan sa Iloilo. Sa experts' opinion, mga panganib ng leptospirosis sa kalusugan ng tao. Alamin sa MBC TV Sports, bagong tahanan ng UAAP, ipinasilip. At sa Showbiz Spotted SB19, nakasungkit ng 12 nominasyon sa 37th Awit Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mahigpit na binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga aktibidad ng Bulkang Taal. Ito'y kasunod ng panibagong insidente ng pagbubuga nito ng volcanic smog o VAG na naging dahilan ng kanselasyon ng ilang klase nitong mga nakaraang araw. Tutukan natin ang ulat ni Rose Babiera.
Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos ang aktibidad ng Bulkang Taal upang hindi na lumawak pa ang epekto nito sa mga residente ng mga apektadong lugar. Sa panayam sa palasyo, sinabi ni Communications Assistant Secretary Joey Villarama na updated ang Pangulo sa sitwasyon sa lugar at nakaabang ito kung may direktiba mula sa Malacanang na kailangang agarang mailabas. Inatasan na rin ni PBBM ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno at local government units na magsagawa ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng volcanic smog o VOG na inilalabas ng Taal Volcano. Siniguro naman ni Villarama na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang mabawasan ang impact ng pag-aalboroto ng bulkan. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin aniya ang kailangan ng lahat. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagbubuga ang Taal ng 3,355 tonelada ng sulfur dioxide araw-araw simula noong 15 ng Agosto na nagre-resulta sa VOG. Nagdudulot ito ng foggy view na matatanaw sa Calabarzon at ilang mga lugar sa Metro Manila. Maaari rin itong magdulot ng pagkairita ng mata, lalamunan at ilong. Kaya naman, nanawagan ng Presidential Communications Office na ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Gayun din ang mga vulnerable groups gaya ng mga nakatatanda at mga bata na manatili na lang sa bahay para hindi na ito ma-expose pa sa VOG. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala ang Trabaho Party List na dapat pagtuunan ng pansin ng senior high school graduates na hindi tumutuloy ng college dahil sa kawalan o kakulangan ng pondo. At kabilang dito ang pagsasaayos ng budget at karagdagang scholarship opportunities. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isusulong ng Trabaho Party List ang pagpapalakas ng curriculum ng senior high school program at pagpapatibay ng oportunidad na makapag-aral sa kolehiyo matapos mapag-alamang 34% ng mga SHS graduate ay hindi na tumutuloy sa pag-aaral. Ayon kay Attorney Filemon Ray El Javier, tagapagsalita ng grupo, dapat tignan at aralin ng datos kung kinakailangang rebisahin ng budget ng mga state university upang ang lahat ay may oportunidad na makapag-aral sa kolehiyo. Batay sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, sa 34% na di tumutuloy sa college, 20.1% na nagtatrabaho na, samantalang 14.1% naman ang walang trabaho. Giit ng tagapagsalita ng Trabaho Party List, maaari ring organisahin ng pamahalaan ang pagbibigay tulong sa mga pribadong kumpanya sa mga SHS graduate, gaya na lamang ng scholarship. Dapat din umanong makipag-ugnayan ng pamahalaan sa business sector upang maiangkop ang SHS curriculum sa tunay na pangangailangan ng mga industriya. Ayon kay Attorney Javier, mapalalakas itong mga kakayahan ng SHS graduates upang maging handa silang magtrabaho sakali mang maghanap buhay sila agad pagtapos ng graduation. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isa sa mag-asawang pinaulanan ng bala sa Kawayan, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa patay at isa sugatan matapos pagbabarilin ang mag-asawa ng hindi pa nakilalang suspect sa Purok 10, Barangay Poblasyon, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizoma, hepe ng Kawayan PNP, ang mga biktima kinilala na si Daniel Ciares, 60 anyos, namatay dahil sa tama ng bala, at sugatan naman ang asawa nitong si Leticia Ciares, 58 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Rizoma, patuloy na ginagamot ang asawang biktima sa Kawayan District Hospital habang ang asawa nitong namatay ay nasa funeral parlor na sa ngayon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang inaalam ng kapulisan kung ano ang motibo ng nasabing krimen at pagkilala sa mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 29 anyos na lalaki ng binaril ng kanyang kaibigan na kasama niya sa inuman sa barangay Tumkon, Ilaya, Bayan ng Pototan, Iloilo.
Ayon kay Police Captain Jersey Besas na hepe ng Bototan Municipal Police Station, magkasama na nag-inuman ang biktimang si Jasper Bermejo at suspect na si Novemar Murillo, 36 anyos. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang biktima at suspect hanggang sa nagkasagutan. Dito na bumunot ng 45 caliber pistol ang suspect at binaril ang biktima. Dinala pa sa ospital sa nasabi ring bayan si Bermejo, ngunit namatay dahil sa tama ng bala sa lieg at dibdib. Nadakip naman si Murillo at sinampahan na ng kasong illegal possession of firearm at murder. Cesar age 39 ay ni Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang naitalang major damage sa mga paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na maramdaman ang lindol noong August 19. Ito ang sinabi ni DepEd Information Officer Davey Aplan. 612 ang kabuang bilang ng mga paaralan sa Northern Samar at 24 naman ang mga paaralan ang nakapag-report ng damage, ngunit may tuturing lang naman daw ito na minor. Ayon sa report ng DepEd, sinabi ng nasabing information officer, nagkaroon ng validation ng DepEd sa nasabing mga paaralan at walang reported na major damage. Pinapayagan naman ang modular learning kung sakaling major damage ay isang paaralan para sa seguridad ng mga mag-aaral. Pero nilinaw ng DepEd na back to normal ang klase sa nasabing mga paaralan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nahulog sa mga kamay ng otoridad ang isang tulak ng iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng Bahada Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Jetro Joy Salanap, Acting Station Commander ng Bahada PNP, pasado alas 10 ng gabi sa 477 Ali Malvar Street, Purok 4B, Barangay 7-A, Davao City. Ang suspect ay nakilalang si alias Gerald, 24 anyos, nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa report ng kapulisan, pinusasan kaagad ang suspect matapos nabilan ng isang agent nagpanggap na pusher buyer. Nakuha sa posisyon ng suspect ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 ang standard value price. Nakulong na ngayon ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tag-ulan na naman at kasabay nito syempre ang hindi maiiwasang pagtatampisaw ng mga chikiting sa baha. At bagamat mukhang nakakaaliw ang paglangoy sa natural swimming pool, mahigpit na nagpaalala ang Department of Health na kaakibat nito ang banta ng leptospirosis na karaniwang nakukuha mula sa ihi ng hayop tulad ng daga. Ano nga ba ang leptospirosis at mga banta nito sa ating kalusugan? Alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at sunod-sunod ang mga pagbaha. Naglipana na naman ng iba't ibang kaso ng waterborne diseases. At isa na nga riyan, ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng ihi ng mga hayop tulad ng aso, baboy at daga. Bagay na mas napapadali kapag na-expose ang tao sa maruming baha. Ayon sa mga doktor, may dalawang phase ang leptospirosis na dapat bantayan. Una, ang leptospiremic phase. Dito makakaranas ng panghihina ng katawan ng tao na parabang siya ay may trangkaso. Ilan sa mga paunang sintomas nito ang pananakit ng ulo at kasukasuan, pagsusuka, pagdudumi, pamumula ng mata, at pagpapantal ng balat. Karaniwan itong lumalabas sa unang 2 linggo ng pagkakasakit. At ikalawa, ang immune phase. Sa puntong ito, ang bakterya ay nakapag-penetrate na sa vital organs ng tao at dito na magsisimulang maglabas ng antibodies ang ating katawan laban sa virus. Sa matitinding kaso, pwede ring makaranas ang pasyente ng internal bleeding, kidney damage at jaundice o paninilaw ng mga mata at balat. Sa tala ng Department of Health nitong July 21 hanggang August 3, 2024, pumalo agad sa 255 ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Bunsod na rin ng mga malawakang pagbaha, habang umakyat naman sa 224 na individual ang namatay dito sa unang 3 quarter ng taong 2024. Paalala ng Health Department, ugaliin ang maayos na waste segregation, iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat, panatilihing malinis ang loob ng bahay para hindi ito pamugaran ng mga peste, at higit sa lahat,
dapat magpakonsulta agad sa doktor. Magbubukas ang bagong tahanan para sa mga student-athlete. Yan ay matapos i-anunsyo ng Athletic Association na UAAP ang pagpapatayo nito ng Home of the UAAP para sa mga future event ng Liga. Ang pasilip sa proyekto na yan sa report ni Mili Borja. Ipinasilip na ang bagong tahanan ng UAAP. Isang state-of-the-art arena ang inaasahang sisimulang ipatayo sa Amang Rodrigo Avenue sa Pasig City. Ang naturang arena ay tatawaging Home of the UAAP. May lawak na 1.8 hectares bilang venue para sa mga UAAP event na kayang mag-accommodate ng tinatayang nasa 6,000 katao. Inilunsad ng UAAP ang naturang proyekto katuwang ang Akari Lighting and Technology Corporation bilang suporta sa pag-usbong at lumalaking demand ng liga. Para kay UAAP Executive Director Attorney Rene Sagisag Jr., ang itatayong Home of the UAAP ay hindi lang para sa liga, kundi tahanan din ng mga student-athlete na nagre-representa sa puso't diwa ng UAAP. Target simula ng naturang proyekto sa huling quarter ng 2025 at inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng SB19 kung bakit sila ang tinaguriang Kings of P-Pop. Ang grupo kasi na binubuo ni na Pablo, Stel, Josh, Justin at Ken, humakot lang naman ng 12 nominasyon sa ika-37 edisyon ng Awit Awards. Ang iba pang detalye tinutukan sa Showbiz Report na ito. Most nominated artist ang tinaguriang P-Pop Kings SB19 sa 37th Awit Awards. Ang mahalima humakot lang naman ng 12 nominasyon. Kabilang na riyan ang Album of the Year, Record of the Year, Best Dance Recording at Song of the Year para sa kanilang smash hit na Gento, kung saan makakatapat nito ang pantropiko ng Nation's girl group BINI. Gayun din ang Raining in Manila ng bandang Lola Amor, Ere ni Juan Carlos at Saan ni Maki. Sa naturang achievement, special mention naman ng 18 of fans ng grupo para sa kanilang walang sawang suporta. And speaking of 18, nasa final round na nga mga ito ng Billboard Fan Army Face-Off 2024. Samantala, kamakailan lang, pinusuan din ng P-Pop fans ang dance collab ng SB19 at Alamat. Gayon din ang kanilang paghataw kasamang ilang miyembro ng Horizon. Sa August 28, aarangkada ang limited nationwide screenings ng pagtatag na documentary ng SB19. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.